Ayon mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, Nidigong ang Davao City. Eto na nga sinasabi ko sa inyo eh. Speaking of vlogging, tayo po yung magbablog ngayon at yung ating vlog, no? Lagi ko pong sinasabi sa inyo mga loyalista, mga kakamping, pulahan, dilawan, DDS na mga bobo, tanga-tanga, utotong supporter ni Duterte, lagi kong sinasabi kada vlog natin. Bawat vlog natin, bawat sinasabi ng ating bunganga, merong kinukuhaan ng source at merong ebidensya. Katulad na lang nito sa vlog natin ngayon. Merong video at merong ebidensya na kung saan ang sabi dito, no, ni Representative Barbers ng Cagayan de Oro, no, ipapatawag sa Kongreso or sa Quadcom or Tricom ba ang tawag doon, ipapatawag sa Kongreso ang mga vloggers na fake news. Merong panukala ngayon ang Kongreso na kung saan yung mga vlogger na fake news ay ipapatawag na sa Kongreso. Nako po. So ngayon, bakit nga ba ipapatawag? Pakinggan nyo po si Congressman Barbers at i-explain niya at reaksyon na natin. So ito po, bago ko po i-play. Uuwi kaya si Maharlika? Haharap kaya si Jason Sa? Haharap kaya si Harry Roque? Haharap kaya ang mga DDS vloggers? Pakinggan nyo po ito. Aside from the Quadcom, there's also Quintacom, and now there's an upcoming Tricom set to be convened by the House of Representatives to investigate certain vloggers, certain online actors that may have been unfairly criticizing several House members over these proceedings. Tell us, Congressman, initially, how many vloggers are you eyeing to summon to this Tricom proceedings? Well, all the bloggers, whether legit or illegitimate, whether pogo bloggers or narco bloggers, you're all welcome. They're all welcome. In fact, we don't know where to send our invitation to, but we will definitely send it via online, maybe, because it's not to run after the bloggers. No? But what we want to happen, the main objective here is to, for this, those who uses the digital space, so to speak, those who have been using social media platforms to express, or maybe to express their opinion, or maybe express the things that they want to express, that's fine. If they want to criticize congressmen, senators, mayors, governors, that's also fine. We don't have any problems with that. But what we want to produce out of this hearing, with the help of all these bloggers too, is that we should come up with a regulatory framework. There should be some semblance of discipline among those who want to use the social media as their platform to express their opinion, to express their freedom of speech. We're not curtailing them. In the constitutional guarantee of freedom of speech, we want to have a sort of a discipline among those who wants to use social media platforms as their venue to express their opinion. We cannot allow that everyday bloggers or the pseudo-journalists or the pseudo-political analysts would use the social media platforms to curse on people and peddle fake news. Ito yung operative word, yung fake news. Kasi they are seen to be peddling fake news. But there are only a few of them. Majority of the bloggers are legit bloggers who actually use the social media for information dissemination. So yun mga kababayan, yun ang sabi ni Congressman Barbers ng Cagayan de Oro. So ang sabi nga niya, hindi naman sila against sa mga vloggers, sa mga social media influencer. Ang sa kanila lang, wala nga daw problema kahit murahin mo or batikusin mo si congressman, si governor, si mayor, si senador, or si president, si vice president, kasi karapatan naman natin yan sa freedom of speech. Ang problema lang doon, pinagmumura mo, binatikos mo, niyawa-yawa mo, pinisti-pisti mo, tapos fake news ka. Katulad na lang, sino ba? Katulad kay Jason Sa, ngayon,
nakakaharap ng kasong cyber libel ng CIDJ kasi kinasuhan po siya ni General Director Torre na kung saan nagpakalat ng fake news na si General Torre daw ay nasa ospital at malala daw ang kalagayan, malubha daw dahil na barel. Na kung saan sabi naman ni General Torre at sumagot nga siya sa ang hospital ito at bakit yung na hospital ay hindi ko naman kamukha at malaki ang katawan. So ngayon, kinasuhan ito ng cyber libel. Kasama na yung isa, si Avedis ba yun? Avedis ba apelido nun? Avines? Oo, dalawa sila. Pangatlo, itong si Maharlika, ilang beses pumutak, ilang beses kumuda, ilang beses nagdakdak. Lahat ba ng sinabi ni Maharlika nagkatotoo? Lahat ba ng sinabi ni Maharlika mayroon bang naipakitang ebidensya? May napakulong ba? Wala, kasi nga fake news peddler po. Kaya malakas po ang loob ni Maharlika na magdakdak, kumuda, bumira kasi wala po siya sa Pilipinas. At malakas po ang loob niya na kahit fake news ang ilabas sa bunganga niya, kahit mag-imbento siya ng kwentong barbero, puting ahas, purple na ahas, rainbow na ahas na umuutot ng rainbow, o ahas na may kalahating katawan unicorn na may sungay na purple at umuutot ng rainbow. So okay lang sa kanya. Bakit? Kasi ang Pilipinas, wala namang jurisdiction na maglabas ng kaso laban sa kanya kasi nasa Amerika nga naman siya. Ang tanong ngayon, pag ipapatawag ba si Maharlika, uuwi ba siya ng Pilipinas? Alam ko po, higit sa lahat, hindi po siya uuwi. Bakit? Marami po ang galit sa kanya. Baka pagbaba niya pa lang sa airport ay hindi lang Ninoy Aquino ang mangyari sa kanya, Maharlikang tukhang ang labas sa kanya. Bakit? Ang daming galit sa kanyang politician kasi nga ginawa niya ng kwento, fake news, biniran niya kung ano-ano. Hinahamon na nga siya ni Erwin Tulfo na umuwi siya sa Pilipinas. Hinamon na siya ng mga ilang politician, mga businessman na kanyang sinisiraan. So ngayon, uuwi ba si Maharlika? Ewan ko lang. Pang-apat, itong si Harry Roque. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan, maniniwala lang ako sa mga sasabihin ni Harry Roque kung papayat siya. Pero kung manatili ang katawan niya na isang baklang Barney, ay fake news po talaga siya. Napakadami pong kuda ni Harry Roque, napakadaming fake news niya. At mayroon nga siyang pinapakalat na fake news na kung saan, sabi niya siya daw po ay hinahabol ng otoridad at may warrant dahil sa pagpapalabas daw niya ng video na patungkol daw sa nagsasyabu or nagkukukin daw si BBM, na which is hindi po yun totoo ang sinasabi niya. Ang katotohanan po na kaya po siya ay hinahabol ng otoridad at nagkaroon siya ng warrant of arrest kasi po ay binigyan po siya ng ultimatum ng Kongreso na sagutin at magpasa ng dokumento or ebidensya na pinanggalingan ng kanyang milyon-milyon na pera. Kasi bakit? Wala namang negosyo si Harry Roque. Magkano lang naman yung sinahod niya bilang spokesperson ni Duterte at that time. Ngunit sapagkat subalit bagamat di umano, ang pera ni Roque ay papatong-patong po, milyon-milyon po ang dami ng pera niya. At meron pa nga siyang ka-joint account na mismong yung kanyang ka-joint account na si Lacerna na isang dating male pageant model, endorser, na nagulat din na bakit nagkaroon ng milyon-milyon na i-transfer sa kanyang bank account at nagkaroon pa sila ng joint account ni Harry Roque na hindi naman sila mga businessman. So yun po ang kadahilanan nagkaroon ng warrant of arrest si Harry Roque at ang kanyang asawa. Hindi po kadahilanan nagkaroon siya ng warrant of arrest dahil sa pinagbintangan daw siya na siya ang nagkalat ng video ni BBM na nagko-cocaine. Kaya ngayon, may tanong ko lang, si Jason Sa, si Maharlika, si Harry Roque, harap ba? Yun ang tanong. Kaya kayo mga fake news, mga fake news vlogger, alam nyo na. Na mag-ingat-ingat kayo. Patawag daw kayo sa Quadcom. Naku, magalit pa naman yan si Barbers. So yun lang mga kababayan, yung ating reaction video ngayon. Yung mga fake news vlogger dyan sa kabila, mga DDS, harap kaya kayo. Nako. So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Davao City. Chinese pa more. Sasakupin tayo soon as possible. Shutdown pa more ang kuryente. So yun lang, maraming salamat. See you next vlog. God first. Bye-bye.